My friends, the Gospel of the Lord. Praise to you, Lord Jesus Christ. Please be seated. Good afternoon, my dear brothers and sisters. Good afternoon, Father. Kwento tungkol sa utang na loob ang ating narinig sa ating unang pagbasa. Sino po sa inyo ang hindi nakakaalam kung ano ang utang na loob? So I guess lahat tayo alam kung ano ang utang na loob. Tama ba? Kuya, alam ni Kuya. Kayo po, ma'am, alam niyo ba utang na loob? Let's discuss what happened in our story. Matapos iligtas ng Diyos ang mga Israelita mula sa pagkaalipin ni Haring Faraon sa Egypt, pinahihirapan sila doon, inaalipin, ginagawang trabahador, pinahihirapan at sinasaktan. Niligtas sila ng Diyos. Inalis sila sa Ehipto. Tinakas sila, pinalaya sila. Hindi na sila alipin, kundi mga malalayang tao. Kung noon bilang alipin, hindi sila pwedeng mag-isip ng para sa kanila. Susunod lang sila. Tama? Hindi sila pwedeng gawin nila ang gusto nilang gawin. Kung anong ipinagagawa sa kanila, yun ang gagawin. Kaya nga, iniligtas sila ng Diyos. Inalis sila sa Ehipto. Pero, matapos silang alisin ng Diyos sa pagkaalipin, matapos silang iligtas ng Diyos, ang mga Israelita ay sumamba sa Diyos-Diyosan. Sumamba sa ibang Diyos. Tinalikuran nila yung Diyos na nagligtas sa kanila. Walang utang na loob. Di ba? Yun ang tawag natin eh. Yung taong ginawan mo ng kabutihan, hindi naman nagpasalamat, ginawan ka pa ng kasamaan. Yun ang ginawa nila. No? Hindi na sila nagpasalamat sa Diyos. Sumamba pa sila sa ibang Diyos. Walang utang na loob. Walang utang na loob yung hindi marunong magbalik ng pabor mula sa natanggap mong kabutihan. At ang masakit doon, matapos mong pagsabihan, sa huli, hindi ka pinalisin. Ganun ang ginawa nila sa Diyos. Nakatagpo na ba kayo ng ganitong tao? Hello? Yung matapos mong tulungan, hindi na nag-thank you, Nawala ginawa ka. pa ng masama. Hindi na nagpasalamat, hindi ka pa pinansin. Walang utang na loob. May kasabihan tayo sa English na do not bite the hand that feeds you. Tama ba yun? Do not bite the hand that feeds you. Yung kasabihan na to, tungkol ito sa pagiging ungrateful. Sa Tagalog, ungrateful, hindi mapagpasalamat. Di ba yung ungrateful? Ungrateful, mapagpasalamat. Ungrateful, hindi mapagpasalamat. Pero yung pagiging ungrateful sa Tagalog, mas malalim. Hindi lang hindi nagpapasalamat, kundi walang utang na loob. Yung utang na loob, hindi naman humihingi ng pasasalamat. Kasi ginawa mo yun na mula sa iyong loob. You don't need gratitude. You don't need to hear you say, thank you. Anong kailangan mo? Tanawin man lang. Alalahanin man lang. Sana maisip mo lang, no? Hindi naghahanap ng kapalit. Maisip mo lang. Matandaan mo lang. Hindi mo lang makalimutan. Pero yung mga Israelita, matapos silang iligtas, matapos silang palayain, nakalimot. Hindi na nagpasalamat, gumawa pa ng masama. Kaya nga, sa ating ebanghelyo,
ito maganda. Pinapaalalahanan ni Jesus ang mga alagad tungkol sa kahatulan. Judgment. Anong sabi ni Jesus? Ang panukat ninyo sa iba ay siya rin ipanunukat sa inyo. The measure with which you measure to others will be measured out to you. Simple lang naman. Ano ibig sabihin? Kung anong ginawa mo sa iba, siya din gagawin sa iyo. Gumawa ka ng masama, makakatanggap ka ng masama. Di ba? At yun yung nangyari sa mga Israelita. Tumalikod sila sa Diyos eh. Kaya pagkatapos, imbis na gumandang buhay, nahirapan. Sino may kasalanan? Ang Diyos o ang mga Israelita? Yung mga Israelita. So sino nagparusa? Ang Diyos o ang Israelita? Ha? Hindi nagpaparusa ang Diyos. Ikaw ang nagparusa sa sarili mo. Pinili mo yan eh. Pinili mong sumuhay. Ngayon, harapin mo ang consequence. Kaya nga the measure with which you are measured will be measured out to you. Hindi ka nag-aral. Ano nangyari? Bagsak. Sino may kasalanan? Si Lord. Yan tayo eh. Ganyan tayo. Diba? Hindi ka nag-aral. So, sino nagdala sa kapahamakan sa sarili? Ikaw. Ikaw. Yan ang simple gulong ng buhay. Ano mang gawin mo sa lupa, yan din ang matatanggap mo sa lupa. Pero ano mang gawin mong kabutihan sa lupa, makakatanggap ka ng mabuti sa langit. Simple. Simple. Be grateful. Magkaroon ng utang na loob. Yung lahat ng araw-araw natin natatanggap, hindi mo man kailangan ipagpasalamat. Sana matandaan mo lang at huwag kalimutan. At yung nagawa o natanggap mo kabutihan, gawin mo sa iba bilang pagtanaw ng utang na loob. Amen. Amen.